Isa na naman pong makabuluhang paksa ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Bakit maganda ang integrated farming? Yes. Una muna, ang integrated farming kasi, yan yung mga pag-aalaga ng higit sa 2 o 3 hayop. Ayan. Ayan, yun yung integrated farming na tinatawag. Pwede natin pagsama-samahin yung baboy, manok. Combination ng livestock, poultry. Kahit balik-baliktarin mo, may aqua. Madami pa rin. Yes. O, aqua, Ibig sabihin, pwede kang mag-alaga. Pwede mong pagsabayin yung pag-aalaga kung gusto mo mag-alaga baboy, gusto mo nang may isda. Yes, gusto mo magtanim. Yes, yan. yan. So, pwedeng pagsabayin sa ating pag-aalaga. Tsaka dito sa integrated farming, nagbe-benefit ang bawat isa. Hindi lang basta separate na inaalaga. Kumbaga, dito pumapasok yung sustainability. Yes. Parang halimbawa ako, mag-aalaga ako na muna, halimbawa halaman muna o yung mga gulay. So may mga sobra-sobra ako nasasayang. Ang mga magbaboy o yung manok kumakainan o di magdadagdag ako. So hindi nasasayang pati yung mga gulay na natatapon. So, ibig sabihin, lahat ng kung ikaw ay mag-aalaga ng integrated, walang sayang doon sa gagawin mo. So, kung halimbawa, ako nga, mahilig ako sa itlog. Ayun, Kaya napakamahal na itlog ngayon. E di syempre, mag-aalaga na lang ako ng mga paitlugin. Mapa white layers man yan o free range. Tapos, magtatanim din ako ng mga gulay-gulay na pwede ipakain din sa kanila. At the same time, pwede rin namin kaining pamilya. Oo, tapos yung shell ng itlog ng manok, pwede mo pa rin siya magamit as calcium source. Oo, doon sa iyong feeds naman doon sa manok mo. Ayun. At pwede rin yung fertilizer. Yan, oo. Diba? Para magkaroon po kayo ng idea, may pakikita po kaming video at pwede po natin itong gayahin. Ayan. So ito ho yung dating swimming pool to. Swimming pool yan. Ngayon, dahil kasi nga siyempre ang swimming pool maselan. Kailangan laging kristal ang tubig. Dahil sa wala namang gumagamit kasi nga personal namin to, family use lang. Nilagyan ko siya ngayon ng bangus. Bangus ngayon ang nandyan. Nilagyan ko yan ng 1,000 pieces na bangus. Tapos ito asola. Yan yung asola. Hindi ba kailangan nila ng araw? Araw? Oo, hindi na. Naka-araw naman, correct. Pero kapiraso na lang. Yung kapiraso, kasi nung nakakulong yan, mamamatay yung bangus, walang oxygen. Kaya hinati ko nila ako diba. Yung asola, pagkain ng mga manok. Hindi nung isda. Hindi nung isla. Ano pinapakain niyo sa bangus? Sa bangus yung floating. Floating na pang isda talaga. Ay, sa kabila. Sa kabila nyo. Ayan ang niya, ayan yung tubig niya, no, tumatapon dyan. Ayan ang may ito. Ito yung inano nyo na nag-alaga kayo ng poultry. Ito, mga manok. Ginamitan ko ng atobe. At yung atobe, nakita ko effective. Kasi yung atobe, nakita niyo yung dumi. Walang lakaw yan. Yan, walang lakaw. Ilan ang population nyo rito? Ito, naglalaman ito. Ang capacity kasi ito, 50 eh. Kaya lahat yan, nasa 350. Kaya lang, dahil laging may namimili, kaya ganyan siya, kakunti ng pakunti. So every week meron kayong benta? Sisaw. Hindi every week. Daily. Meron akong nakakatay na nakarep na naka-chop-chop. Naka-dress na yun. Halimbawa, isang pack tita, isang pack na dress, o kaya pack-pack, o kaya egg, meron yan. Kung magkano gustong bilhin ng tao, halimbawa, halagang 50 pesos, meron. Kayang-kaya na kung magbigay na sapat na kita para sa isang pamilya? Kaya po. Kung gagayahin lang nila yung weekly, para araw-araw kukuha sila. Kasi yung ibang nag-aalaga ng manok, halimbawa, bibili sila ng 100 pieces. Hihintayin muna nilang ma-dispose yun bago nila sundan. Akong ginawa ko continuous. Kahit hindi pa ho siya nabibili, basta weekly, mayroon akong dumadating na sisyo. Ganon. Opo. Kaya kahit na daily kayo manguha sa akin, pang consumption ng mga tao, meron akong ibibigay. Dito naman, tilapia. Ito, tilapia naman. Ito naman, hipon.
Nandiyan sila sa kanilang apartment. Hinihikayat ko po yung mga tao na kahit nasa kanilang compound, sa maliit na bakuran nila, pwede po silang mag-alaga ng manok at saka po ng hito. Integrated. Hindi po sila mababahuan dahil wala po langang. Basta gamitan po na ng tubig, may tubig po siya. Saka gamitan po nila ng vitamin at tubig. Ayan. So, di ba ang ganda ng setup ni Sir Flor? Napakaganda ng diskarte niya kasi nga kagaya nung na-highlight niya kanina dun sa pag-aalaga niya ng manok. So, hindi siya nag-iintay na mag-ubos muna ng kanyang biniling mga sisi o hanggang mapalaki. Talagang continuous. Kahit may hindi pa nabibili, nagdadagdag pa rin siya ng stock niya. Weekly yung paglo-load niya ng manok doon sa kulungan ng mga broiler. So, kumbaga naka-schedule na siya kaya hindi siya nawawalaan ng manok. At saka yung marketing strategy, nabanggit niya at narinig ko kanina, yung mga ginagawa niya na by part. Parang kung ano yung kailangan ng tao na part, ay meron siyang ready available. Nakapack na siya, i-freezer na lang. Yan. Nakapag-alaga na siya ng hito, ng tilapia, ng bangus, at meron pa siyang ulang. Yun, diba? Puro aqua nga lang. Pero ang ganda ng setup. Ang ganda ng setup talaga. So, pwede natin po yung gayahin. Kung di naman na medyo maliit lang ang inyong area, kung anong available na gusto nyong alagaan, pwede naman po yan. Tsaka na-maximize na yung kanyang lumang swimming pool. Diba? Ang daming azola. Yung azola pagkain ng mga manok. Mga manok. Pwede ho natin ipakain yan. At pwede rin ipakain yan sa mga tilapia. So, kumbaga, yan ay isang idea lang. So, syempre, yung inalagaan ni Sir, binaximize niya lang kung ano yung meron sa area niya. So, depende pa rin po sa location nyo kung hindi na ma-applicable yung ganong style. Pero, kumbaga, kung ano yung laki ng area nyo na pwede nyo kunyari mapagtaniman, hindi naman kailangan na gayahin nyo yung style talaga ni Sir. Kung marami naman kayong lupa dyan na pwedeng magtanim ng mas marami pang mga crops or mga pwede ipakain dun sa mga iba nyong alagaang hayop, mas maganda po. Kumbaga, napakita lang din natin kung paano yung i-set up yung integrated farming. So muli po, maraming salamat ulit sa lahat ng sumusubaybay sa amin ngayon. And always remember, Team Matovi will continue to educate, share, and inspire others. Bye-bye!